8 araw pala mula ng mailuwal, tinangka umano ibenta ang isang sanggol. 2 ang arestado kabilang ang kanyang ina. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Ilang click lang sa social media, magsusulputan ng kung ano-anong mga paninda. Pero pati mga sanggol, animoy gamit ding ibinebenta. Kamakailan lang, nasagip ang isang sanggol na tinangka umanong ibenta 8 araw matapos iluwal ng kanyang ina. Arestado ang isang lalaking sangkot umano sa pagbibenta ng sanggol, kasama pati ang ina ng bata. The mother is selling her child, for 50,000 pesos. And the broker and the agent is asking for us for 90,000 pesos. So may tubo po siyang 40,000. Nasa pangangalaga na ng Augustinian Sisters sa Tagaytayan, Sanggol. Naobserbahan daw ng DSWD National Authority for Child Care o NACC na nagpapatuloy ang pagbebenta ng mga bata online. Ayon sa DSWD, by 20 hanggang 40 na Facebook account silang na-monitor na may kaugnayan umano sa bentahan ng bata. Hiniling na raw nila sa Facebook na alisin ang mga account na ito, pero bukod dyan, nagbabala sila ng mabigat na parusa sa mga mahuhuling sangkot. Anti-Trafficking in Persons Act of 2023 or 1908. Nobel na po siya ngayon, yung dalawa. Lifetime imprisonment po ang kaso kapag napatunayan po ito sa court. Pwede po siyang makulong hanggang 20 years hanggang panghabang buhay at meron po itong multa na 1 million hanggang 5 million pesos. Nakakulong sa PNP Women and Children Protection Center ang ina ng bata. Paliwanag niya, akala niya ay aampunin ang bata ng lalaking nakilala niya sa social media. Pero ahente pala umano ang lalaki. Wala rin daw siyang pantustos sa anak, lalo't walang suporta mula sa ama ng bata. Usapan namin, aampunin niya yung anak ko dahil hindi sila magkaanak. Magbagong buhay daw po ako. May pinangako bang pera sa'yo? 50 po. Para lang po gumanda po yung buhay ng anak ko. Dahil po, hirap na rin naman po ako. Stress nga po. Batid daw niya ang kanyang naging pagkakamali sa kanyang anak na maaring hindi na niya makitang muli. Anak, sorry. Para sa iyo yung ginawa ko kaso hindi pala tama. Kasi hindi kita nakikita nahihirapan eh. Pasensya ka na. Kailangan kong pagtusahan yun kasi mali rin. Mali po yung desisyon ko. Desisyon ako agad-agad. Babala ng DSWD NACC sa mga magulang, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagbebenta ng anak. Mas pinadali na rin daw ang proseso ng legal adoption. Magkano daw po yung average na magagastos pag mag-a-adopt legally? Sa ngayon po wala po kaming sinisingil sa NACC. Yun lang pong mga requirements lang po na kailangan po nila, ang kailangan lang din po nilang bayaran. Hindi rason ang kahirapan para ibenta mo ang inyong anak. Kasi yung marketplace ay para sa produkto. Hindi para sa individual, hindi para sa huwag na subukan. Dahil mahuhuli at mahuhuli kayo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.